Ang videong ito ay naglalaman ng mga eksplosibong balita dahil sa mga buhaterang nagbibigay ng mga eksplosibong atake. Sino-sino sila? Tara ating alamin. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Kapag ang mga playmaker ay nangangailangan ng isang agarang puntos para sa crucial moment, wala na itong patumpik-tumpik pa at agad silang pumupunta sa kanilang maaasahang spikers. Sa ngayon, nananatiling undefeated ang Creamline Cool Smushers sa PBL Second All-Filipino Conference at naangkin ang kanilang pampitong titulo sa liga. Ngunit bukod sa mga Creamline star ay mayroon ding maraming mga star players sa ibang kupunan ang gumagawa ng mga pambihirang performances sa liga. Kaya ating balikan ang mga ibang buhateras ng All-Filipino Conference dahil ang mga volleyballs na ito ay nakakapagtala ng mga pambihirang 30 points na pagtatanghal at umaangat talaga sa tuktok ng top scorer list para sa kanilang pambihirang firepower na mga atake. Nangunguna dyan ang cherry bomb ng bayan na si Cici Rondina ng Chocomucho Flying Titans na nakapagtala ng 33 points sa laban nila sa kanilang sister club team na Creamline Cool Smushers. Ginawa na lahat ni Cici Rondina at pinatunayan ang kanilang kupunan na isa nga siyang Flying Titans dahil halos lumilipad na ito para sa Chocomucho Flying Titans sa Game 2 Finals laban sa Creamline Cool Smushers. Naihatid pa niya ang puntos para pwersahin ang ikalimang set laban sa Cool Smushers. Ang kanyang 33 points ay nagmula sa 29 na pag-atake at 3 blocks na pinalamanan ng 7 excellent digs at 9 excellent reception. Sa kasamaang palad, para sa MVP at pangalawang top scorer ng preliminaries, hindi naging sapat ang kanyang pagganap upang talunin ang mga kampyon. Gayunpaman, ang pagbigay ng pambihirang 33 points sa finals ay hindi na rin masama para sa isang buhatera tulad ng nag-iisang cherry bomb na si Cici Rondina. Hindi naman nagpahuli si Savannah Davison ng PLDT High Speed Hitters dahil nakapagtala ito ng eksplosibong 31 points sa laban nila sa Chocomucho. Ang PLDT High Speed Hitters ay nasa bingit ng tagumpay mula nang makalaban nila ang Chocomucho. Ngunit mas nakuha ng UB Girls ang momentum hanggang sa napwersang ma-extend sa ika-4 na set noong November 23. Gayunpaman, isa pa ring maituturing na firepower si Savannah Davison para sa PLDT dahil nakapaghatid pa rin ito ng 31 points at yun lahat nagmula sa pag-atake kasama ang 18 excellent reception. Sa kasamaang palad, ang Filipino-Canadian rookie ay natalo ng 4 na Flying Titans sa double-digit score sa pangunguna yan ni Rondina at napagtagumpayan naman ng Chocomucho ang panalo sa loob ng 4 na setter match. Ngunit asahan na mas marami pang ihahatid si Davison sa susunod na season. Ang pinakabatang top scorer ng liga, walang iba kundi si Tricia Tubo na nakapagtala ng pambihirang 30 points kontra sa F2 Logistics. Ang dalawang kupunan ay pinangalan ng F2 versus F3. Pero ang laban ng dalawang kupunan ay naging kapanapanabik noong November 7 sa pagitan ng Farm Fresh Foxes at F2 Logistic Cargo Movers dahil ipinakita ng batang kupunan na kaya nitong makipagsabayan sa mga veterano na umabot ng nakakahingal na 5-setter match. Si Tubo ang pang-4 na top scorer ng preliminaries at nakapagtala ng napakabagsik na 30 points mula sa 28 attacks at 2 blocks with 12 excellent digs. At binigyan naman nila Tubo at ng mga tropa nito ng isang napakahigpit na laban ang F2 kung saan nanaig ang veteranong cargo mover sa loob ng 5-setter match. Pero isipin mo na lang kung gaano kalaki ang maibibigay ni Tubo kapag nakapag-focus na siya ng buo sa Pro League sa PVL, kapag natapos na niya ang kanyang thesis at nakapagtapos sa Adamson University. Isang eksplosibo pa ang kanyang maibibigay. At ang panghuli, ang rookie na si Julina de la Cruz ng F2 Logistics ay nakapagtala ng pambihirang 30 points sa bakbakan nila kontra sa Signal HD Spikers.
Noong November 16, naghatid ng 30 points si Julina para sa FT Logistics laban sa Signal. Nagrehistro siya ng 28 attacks, 1 block, 1 service ace at 15 excellent receptions sa 4 na set na laban. 5 manlalaro ng Signal ang nakakuha ng double-digit score na umabot ng 4-setter match. Bagamat natalo man ang F2 pero di pa rin matatawaran ng pambihirang game-high production ni De La Cruz at patunay na isa siya sa magiging pillars ng PVL saan man siya mapapadpad. Tulad ng ipinakita ng mga resulta ng laro, ang 30 points queen na ito ay naghatid pa rin ng mga kahangahangang performances kahit na natalo sila sa laban na ito. Ngunit ito ay hindi nangangahulugang isang magiting na mga buhatera sila dahil sila ay napatunayang maaasahan talaga sa paggawa ng puntos. Marahil ito ay isang aral para sa susunod na season dahil mas maraming manlalaro ang kailangang mag-step up at tumulong sa paggawa ng puntos. Diba? Gayunpaman, ang 30 points ay isa pa ring maituturing na mabagsik at pambihirang lakas at diskarte na magiging espesyal para sa PVL. So, that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.